Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. No? Ito po ang kauna-unahang live coverage natin sa paglilitis ni Tatay Digong dito sa International Criminal Court. Ngayong araw po ito, magsisimula ang tinatawag na confirmation of charges. Ito po ay hindi pa kabahagi talaga ng paglilitis dahil ito po ay katumbas lamang ng preliminary investigation dito po sa sistema natin sa Pilipinas. Ang hahanapin pa lang po ng mga Western Pretrial Chamber, meron bang sapat na ebidensya, meron bang probable cause para magpatuloy sa paglilitis. Ang probable cause po, kapareho rin po ang definition sa ICC sa definition natin sa Pilipinas. Meron bang nangyaring krimen at posible ba na yung nasasakdal na si Tatay Digong ang nasa likod ng mga krimen na ito? Now, ang sistema po sa ICC ay magpipresenta ng summation or summary of evidence ang parehong panig kasama ng mga abogado ng biktima. At matapos yan ay pwede sila magpresenta ng sample testimonial evidence, no, para ipakita yung lakas ng kaso nila para malaman at ipakita na meron talagang probable cause. Ang malungkot po, no, ang iba po ang sistema kasi sa ICC. Ang sistema sa ICC, mababaw lang po yung ebidensya na hinihingi para magkaroon ng warrant of arrest. So, ito po yung good grounds lamang. Pero ang layunin ng Rome Statute naman po ng International Criminal Court, binabalanse po ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng interim release sa mga nasasakdal. Ang mga track record po ng mga naunang international tribunals, lalong-lalo na yung International Tribunal for the Former Yugoslavia, ay halos sa kalahati. Parang 70% ng mga naakusado ay nabibigyan ng interim release. Pero dito po sa ICC, kabaliktaran, no? Dadalawa lang po nabigyan ng interim release, no, sa mga kasong linilitis nila. Sa tingin ko po, hindi po makatarungan yan. Kasi nakita nyo naman, isang taon nang nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang didinggin ang issue na meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis. And meanwhile, bakit meanwhile nakakulong na si Tatay Digong? Now, ngayon po, dapat ipakita ng prosecution na mayroong sapat na ebidensya para litisin si Tatay Digong para sa 3 counts ng crimes against humanity. Ano ba yung tinatawag na crimes against humanity? Ito po isang krimen sa larangan ng international law na nagpapataw ng parusa sa kahit sino na gumagamit ng systematic or widespread attack against civilian populations knowing it was being directed against civilian population. Dapat po merong siste o malawakang pag-atake sa civilian na alam nung taong umaatake na ang inaatake nila ay civilian at dahil sila ay civilian. Hindi po sapat na ipatunayan ang mga patayan. Ang importante po ay pinatay sila dahil sila ay mga civilian. Yan po talaga ang dapat patunayan ng prosecution at least kung merong probable cause at napakahirap po yan patunayan dahil ang drug war naman po, hindi naman po yan pagtatarget ng mga inosenteng sibilyan. Yan po isang lehitimong gawain ng gobyerno na labanan talaga ang mga nasa likod ng pinagbabawal ng droga at sa katunayan dito sa Vienna, Austria, nakabase yung United Nations agency para labanan nga ang mga nagpapakalat ng pinagbabawal ng droga. So, bagamat ang crimes against humanity ay talagang pinapatawan ng parusa, ito ay dahil tumatarget ang civilian dahil sila ay civilian. So hindi ko po alam kung anong ebidensya ang ipipresenta ng prosecution ngayon para ipakita na yung pananarget o yung mga namatay sa drug war ay pinatay dahil sila ay mga civilian at hindi dahil sila ay involved sa pangangalakal ng droga o di naman kaya nanlaban sa pulis. Ngayon po, inaasahan natin na yung dalawang unang araw ay puro balitatakan po yan at sa susunod na dalawang araw, sa Thursday at saka sa Friday, baka magpresenta ng sample evidence yung parehong panig. No? Now, ang Tatay Digong po ay hindi po sisipot sa pagdinig. In fact, sinabi niya na hindi na niya susundan man lang even by remote yung mga paglilitis dahil siya ay nakahanap na ng kapayapaan sa loob ng kanyang selda at alam niya na maski siya ay kinidnap at ang kanyang katawan ay naririto sa dahig, ay ang kanyang puso at damdamin ay kasama ng sambayan ng Pilipino. Nakakahabag po talaga yung habilin ni Tatay Digong na hindi nila magpapakait sa kanya na yung kanyang puso at damdamin ay kasama ng sambayan ng Pilipino kahit siya ngayon ay nasa dahig. So ibig sabihin, ang Tatay Digong po nagdesisyon na hindi na aktibong sumapi sa mga pangyayari dito sa dahig dahil naniniwala siya na unang-una, wala naman talagang jurisdiksyon ang hukuman. Walang jurisdiksyon ng hukuman dahil ang sinasabi nga natin ay dahil voluntaryo po ang pagiging miyembro ng ICC, voluntaryo rin na po pwedeng umalis ang mga miyembro ng ICC.
At kung ang ICC ay nais na magpatuloy ng kaso laban sa isang bansa na umalis na, kinakailangan gawin nila ito sa loob lamang ng isang taon matapos magdeposito ng instrument of withdrawal. Pero nangyari po kay Tatay Digong, alam natin na nag-antay pa ng pangalawang taon matapos na madeposito ang instrument of ratification bago sila humingi ng abiso na magpatuloy sa preliminary investigation. Ngayon, ang crucial po talaga rito, sabi ng Rome Statute, ay kinakailangan i-invoke ang jurisdiction ng hukuman sa loob ng isang taon. Ang sinasabi po ng prosecution at sinang-ayunan naman ng pretrial chamber na yung tinatawag ng preliminary examination kung saan tanging prosecution lamang ang kumakalap ng ebidensya from all sources, pati po media sources na hindi naman tinatanggap sa hukuman, ay ikokonsidera para malaman kung sila nga ay hihingi ng abiso para tumuloy sa preliminary investigation. At yung abiso sa hukuman, ang kauna-unang pagkakataon na magkakaroon talaga ng contact yung kaso sa hukuman. Ang sinasabi naman ng Tatay Digon, at ako na po sumasang-ayon dito, na yung isang taon ay dapat i-reckon from the time na humingi ng abiso para mag-preliminary investigation kasi yun nga yung kauna-unang pagkakataon na merong involvement ang hukuman mismo sa kaso ng kahit sino. Ang sinasabi ng prosecution, dahil ang prosecutor daw ay kabahagi ng hukuman, yung preliminary examination ay kabahagi na rin yon. Ay, hindi po. Sa tingin ko po, nagkaroon na ng desisyon ng dalawang huwes, magistrado sa appeals chamber nung nauna ng issue kung dapat nga ba magpatuloy ang kaso ni Tatay Digong at dalawang nagsabing wala ng jurisdiction kasi malinaw po dun sa teksto at saka sa intensyon ng hukuman na hindi naman po pwede na forever yung obligasyon na makipagtulungan ng mga estado na bumitiw na sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. No? Kinakailangan talaga yung paghingi ng abiso para magpatuloy ng preliminary examination, maganap yan sa loob lamang ng isang taon matapos magbitiw ang isang estado. Ngayon, bakit ba kinakailangan humingi ng abiso sa pretrial chamber to begin with? Wala pong ganyang provision sa ating batas. No? Kasi ang pagko-conduct ng preliminary investigation, mga piskal lang po ang gumagawa niya. No? Kapag meron pong reklamo na either sinampa ng kapulisan o ng mga biktima. Yan po yung pagkakaiba talaga ng ICC sa proseso ng maraming bansa sa daigdig. Ang dahilan po kung bakit merong basbas ng pretrial chamber sa kada galaw ng prosecutor ay nung pinag-uusapan po ang Rome Statute. No? Maraming bansa kasama ng Amerikano na nagsasabi na wala kami tiwala dyan sa prosecutor na yan, makapangyarihan. Pwede niyang kasuhan ng isang nakaupong presidente or prime minister and yet wala naman siyang pananagutan. Kasi sa Amerika, ang mga prosecutor po ay halal ng taong bayan para magkaroon ng pananagutan. So, para lang maingganyo ang mga estado gaya ng Estados Unidos na sumapi sa ICC, binuo nila itong pretrial chamber na walang po pwedeng gawin ng prosecutor na walang basbas ng pretrial chamber. At ang kauna-unahang pagkakataon na kinakailangan kunin ng basbas ng hukuman ay para nga sa abiso na magtuloy sa preliminary investigation. Kaya nga po ang sinasabi namin, yung 1-year period reckon from dun sa kauna-unahang pagkakataon na merong hinihingi sa hukuman. At yan nga po ay yung basbas para magpatuloy sa paglilitis. Now, alam po natin na nakabinbin pa itong issue ng jurisdiction sa appeals chamber. Nauna na pong hininga ng posisyon ng appeals chamber ang parehong panig at nagsumiti naman po. Pero ang isang indikasyon na pinag-iisipan talaga ng appeals chamber itong issue ng jurisdiction ay matapos magbigay ng kanya-kanyang posisyon ng lahat ng panig ay humingi pa ng karagdagang obserbasyon ang hukuman sa mga partido. No? At syempre, ulitin ko po, nung naunang pagkakataon na nagkaroon ng issue tungkol sa jurisdiction ng hukuman, 3 mahistrado nagsabi na merong jurisdiction ng hukuman, 2 mahistrado kasama ng chairman ng appeals chamber na mas bihasa sa larangan ng international law at international criminal law ay nagsabi na wala ng jurisdiction ang hukuman. So ako po, hindi ko naman sinasabing imposible, pero nakabinbin pa po yun ang issue ng jurisdiction. At kasi po, kung wala talagang jurisdiction, lahat po nitong mga pagdinig na gagawin ngayon, kasama itong confirmation of charges, ay mababaliwala. Kasi pag sinabi ng hukuman na no jurisdiction, uuwi na talaga si Tatay Digong. And that's the end of the matter. Nagtataka nga po ako kung bakit minadali ngayon ng pre-trial chamber itong patuloy ng confirmation of charges.
Hindi ba ho kung ikaw naman ay gumagalang doon sa appeals chamber ng isang hukuman, aantay mo muna yung desisyon nila doon sa issue kung pwede bang magtuloy ang paglilitis in the first place. Dahil kung wala naman po talagang jurisdiction, wala nang paglilitis na mangyayari. Pero matigas po ulo talaga ng pre-trial chamber. Talagang, kumbaga, ah, inuunahan na nila kung ano magiging desisyon ng appeals chamber para bagang sinasabi na nila na kumpiyansa kami na sususugan ng appeals chamber yung aming desisyon na meron kaming jurisdiction kaya patuloy na itong confirmation of charges na hindi naman po dapat. Isa pa pong nakakabahalang pangyayari ay kung nung kailan lamang dahil nga siguro dito sa kaso ni Tatay Digong, nagkaroon po ng bagong rule ang ICC na nagsasabi na ang service of warrant of arrest ay magiging confidential. So wala na po makakaalam kung sino po talaga ang merong warrant of arrest. Ang makakaalam lang yan ay sa parte ng ICC at ng estado na hinihingin o hinihingan ng kooperasyon para mahuli isang tao. Now, ang nakapagtataka po ay bagamat ito ay confidential information, abang ICC mismo ay sa publiko na meron pang 7 tao na co-perpetrators di umano ni Tatay Digong. Kasama na si Bongo, si Bato de la Rosa, si Chief Albayalde, at iba pang mga dating chief ng PNP, kasama na si Director Giran ng NBI. Ang nakapagtataka po dyan is, una-una, bakit ang hukuman mismo ang lumabag dun sa rule of confidentiality? Hindi natin maintindihan. At pangalawa, bakit linabag ang rule of confidentiality sa panahon na nag-aantay pa tayo ng desisyon ng appeals chamber doon sa issue of jurisdiction. Ulitin ko po kasi kapag nagdesisyon ang hukuman na no jurisdiction, uwi na po si Tatay Digong, case closed. So ano pa po ang didinggin ng ICC? Wala na po. At ako naman po talaga ay naniniwala na sa pamamagitan ng pananalangin at sa track record ng appeals chamber na nung minsan ay split bench po ang tawag dyan, 3-2. Kinakailangan na lang po natin isang mahistrado magbago ng isip at magsabi na walang jurisdiction at uuwi na po si Tatay Digong. Pero ngayon po, ipapatuloy po ang confirmation of charges at di umano ay ilalatag ng prosecution ng kanyang ebidensya para ipatunayan na may probable cause para doon sa 3 counts of crimes against humanity. Ang tanong, kung sapat-sapat talaga abogado ang ebidensya ng prosecution, bakit kinakailangan pang mag-advertise ang ICC para sa karagdagang ebidensya? Hindi ba ho kung sila ay kampante na meron na silang sapat na ebidensya para man lang sa probable cause kung hindi conviction beyond a reasonable doubt, kasi yun po yung kinakailangang ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala ng isang nasasakdal sa ICC, hindi na sila dapat mag-advertise. Pero katunayan po, nag-advertise sila. At ang ibig sabihin na yan ay hindi pa sapat ang ebidensya na hawak nila no, lamang kay Tatay Digong. Kaya may possibility rin po na ang hukuman ay magsasabi na hindi sapat ang ebidensya. Ang problema lang po ay talagang kapit sa patalim din po ang mga maestrado at mga prosecutor ng hukuman dahil nakasalalay kay Tatay Digong sa pagpapatuloy ng kaso ni Tatay Digong ang kanilang mga sweldo bilang empleyado at opisyalis ng ICC dahil gaya ng aking sinabi po, wala ng ibang kasong po pwedeng madinggin ang ICC dahil yung mga ibang mga akusado nila gaya ni Putin, gaya ni Netanyahu, hindi naman po nila maaresto. At in fact, ito nga si Putin dahil siya ay binigyan ng warrant of arrest na hindi naman po kasapi ang Russia sa ICC kahit kailan, ay nagdemanda rin sa lokal na hukuman na sa Russia laban sa mga maestrado na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. At alam niyo po, sa totoo lang, hindi ako magtataka kung gaya ng ginawa ng mga Amerikano na sapilitang dinukot si Maduro sa Venezuela, baka ang mga Ruski naman sapilitan ding dumukot ng mga judges dito sa ICC bilang katugunan nga doon sa warrant of arrest na inisyu rin ng hukuman sa Russia laban dito sa mga maestrado ng ICC. Pero ganyan po talaga no na ang isang hukuman na dapat ay binuo para magbigay katarungan sa mga pinaka malalang krimen na ginawa laban sa buong kadaigdigan ay ngayon ay lumalaban para sa kanyang survival at siyempre isa sa pamamaraan para magkaroon ng survival ay ang litisin ng gaya ni Tatay Digong. Nagkaroon kasi po ng matinding pagbabatikos laban sa prosecutor, naunang prosecutor ng ICC na taga-Africa. At ang pagbabatikos dyan ay wala raw siyang ibang pinupuruhan kundi ang mga kababayan niya sa kontinento ng Africa. At doon nga po nagsimula itong paghingi ng
abiso na magpatuloy sa preliminary investigation labang kay Tatay Digong dahil yung taga-Africa na prosecutor ay kinakailangan sanggain yung mga paratang na pinupruhan lang niya yung kanyang mga kapwa Afrikano. Kaya nga niya tinuluyan itong si Tatay Digong na sa tingin ko ay reasonable dahil hanggang ngayon po meron pa rin banta ang buong African Union na sabay-sabay silang bibitiw. Ito po ay matapos umalis na sa ICC ang bansang Benin at lately yung isang bansa na kasapi ng European Union, no, ang Hungary ay nagbitiw na rin po bilang miyembro ng ICC at ang sabi ng presidente ng Hungary bumibitiw sila dahil ang hukumang ICC daw ay naging political court at hindi na po siya talaga patas na nagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng mga pinakakarumal-dumal na krimen sa buong daigdigan.